Military Maps 101, Marginal Information and Symbols Explained. Military Maps 101, Pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman. Isipin na ikaw ay isang commander sa gitna ng isang larangan ng digmaan, ang kapalaran ng iyong mga tropa ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Hindi pamilyar ang lupain, hindi tiyak ang posisyon ng kalaban. Ang iyong lifeline, isang mapa ng militar. Ito ay higit pa sa mga linya at simbolo, ito ang iyong X-ray vision sa larangan ng digmaan, ang susi sa madiskarteng pangingibabaw. Ngayon, kami ay sumisid ng malalim sa mundong ito ng mga mapa ng militar, nagdedecode ng kanilang mga sikreto, at naglalahad ng marginal na impormasyon na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga mapa. Hindi ang uri na ginagamit mo upang mahanap ang pinakamalapit na burger joint, ngunit ang mga maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo sa larangan ng digmaan. Isipin ang mga ito bilang iyong X-ray vision sa terrain, na nagbibigay sa iyo ng tactical na kalamangan sa kaaway. Naisip mo na ba kung paano sinakop ng mga sinaunang hukbo ang malalawak na imperyo o kung paano naglalakbay ang mga modernong sundalo sa mapanlinlang na lupain? Hindi ito magic, ito ay pagbabasa ng mapa. Ngayon, aalamin natin ang mga lihim ng mahahalagang kasanayang ito na humubog sa takbo ng kasaysayan. Kaya alisin ang iyong mga smartphone, kalimutan ang tungkol sa GPS, at maghanda upang matuklasan ang kapangyarihan ng mga mapa. Ano ang isang mapa? Ang mapa ay karaniwang isang bird's eye view ng isang piraso ng lupa, iginuhit sa sukat at puno ng impormasyon. Ito ay tulad ng isang snapshot ng lupain, na ipinapakita sa iyo ang lahat mula sa mga bundok at ilog hanggang sa mga kalsada at gusali. Ngunit mayroong isang catch, ang mga mapa ay gumagamit ng mga simbolo at kulay upang kumatawan sa mga tampok na ito, kaya kailangan mong malaman kung paano basahin ang mga ito. Bakit mahalaga ang mga mapa? Isipin na ikaw ay isang commander sa Philippine Army, nagpaplano ng isang operasyon laban sa mga rebelde sa kagubatan ng Mindanao. Kailangan mong malaman ang lay ng lupain, ang lokasyon ng mga posisyon ng kaaway, at ang pinakamahusay na mga ruta para sa iyong mga tropa. Doon pumapasok ang mga mapa. Binibigyan kanila ng intel na kailangan mo para makagawa ng matalinong mga desisyon at malampasan ang iyong kalaban. Paano kami kumuha ng mga mapa? Sa militar ng Pilipinas, ang pagkuha at pamamahagi ng mapa ay sumusunod sa mga channel ng panaktik. Ang iyong seksyon ng G2 ay responsable para sa pagkuha sa iyo ng mga mapa na kailangan mo. Map Security. Ang mga mapa ay hindi lamang mga piraso ng papel, ang mga ito ay mga uri ng dokumento na maaaring magbunyag ng sensitibong impormasyon tungkol sa ating mga puwersa at plano. Kaya, tratuhin sila ng may pag-iingat at huwag na huwag silang iiwan na nakahandusay kung saan maaaring makuha ng kaaway ang kanilang mga kamay. Kung makumpremiso ang isang mapa, maaari nitong ilagay sa panganib ang buong misyon. Pangangalaga sa mapa. Ang mga mapa ang iyong lifeline sa field, kaya panatilihing protektado ang mga ito mula sa mga elemento. Gumamit ng waterproof case o bulsa para mapanatili silang ligtas sa ulan at putik. At kapag nagmamarka sa isang mapa, gumamit ng lapis upang mabura mo ang iyong mga tala nang hindi ito nasesayra. Tandaan, ang mapa na napapanatili ng maayos ay maaaring tumagal ng maraming taon, kahit na mga dekada. Map categories, it's all about scale. Mga kategorya ng mapa, it's all about scale. Ang mga mapa ng militar ay hindi lahat ay ginawang pantay. Dumating ang mga ito sa iba't ibang laki, o kaliskis, at ang bawat uri ay nagsisilbi sa isang tiyak na layunin. Isipin ito tulad ng pagpili ng tamang tool para sa trabaho. Hindi ka naman gagamit ng sledgehammer para ayusin ang isang relo, di ba? Scale, the big picture versus the nitty-gritty. Ang sukat ng isang mapa ay ang ratio sa pagitan ng distansya sa mapa at ang aktwal na distansya sa lupa. Ito ay tulad ng pagliit ng mundo upang magkasya sa isang piraso ng papel. Kung mas malaki ang sukat, mas maliit ang lugar na sakop, ngunit mas maraming detalye ang makukuha mo. Small-scale maps, the grand strategists. Mga mapa ng maliit na scale, the grand strategists. Ang mga mapa na ito, na may mga kaliskis tulad ng 1:1 million o mas maliit, ay ang malaking larawan guys. Sinasaklaw ng mga ito ang malalawak na lugar, tulad ng buong bansa o kontinente,
at ginagamit para sa pangkalahatang pagpaplano at estratehikong pag-aaral. Isipin ang mga ito bilang mga blueprint para sa isang malaking kampanyang militar. Medium-scale na mapa, ang mga operational planner. Sa mga kaliskis sa pagitan ng 1:1 million at 1:75,000, ang mga mapa na ito ay nag-aalok ng magandang balanse sa pagitan ng saklaw at detalye. Ginagamit ang mga ito para sa pagpaplano ng pagpapatakbo, na nagpapahintulot sa mga commander na i-coordinate ang mga paggalaw ng tropa at suporta sa logistic. Ito ay tulad ng pag-zoom in sa isang partikular na rehiyon upang magplano ng labanan. Large-scale maps, the boots on the ground. Malaking scale maps. Ito ang mga mapa na iyong gagamitin sa field, na may mga sukat na 1:75,000 o mas malaki. Nagbibigay ang mga ito ng mga detalyadong detalye na kailangan mo para sa mga tactical na maniobra, tulad ng pagtukoy sa mga posisyon ng kaaway, pagpaplano ng mga ruta ng patrol, o pagtawag sa mga welga ng artillery. Sa Pilipinas, ang karaniwang malakihang mapa ay 1:50,000, ngunit maaari ka ring makatagpo ng 1:25,000 na mapa para sa mga unit ng artillery. Ang iyong go-to map, ang 1:50,000 topographic na map. Ito ang iyong tinapay at mantikilya, ang mapa na pinakamadalas mong gamitin para sa land navigation. Nagbibigay ito ng detalyadong view ng terrain, na ipinapakita sa iyo ang lahat mula sa mga burol at lambak hanggang sa mga kalsada at ilog. Isipin mo ito bilang iyong mapagkakatiwalaang gabay sa ilang planimetric maps, ang paborito ng Flat Earth Society. Ipinapakita sa iyo ng mga mapang ito ang mga paalang na posisyon ng mga feature, tulad ng mga kalsada at gusali, ngunit hindi nila ipinapakita sa iyo ang mga pagtaas at pagbaba ng lupain. Parang pancake version ng mundo. Topographic maps, ang 3D na karanasan. Hindi tulad ng mga planimetric na mapa, ipinapakita sa iyo ng mga topographic na mapa ang kaginhawahan ng lupain, mga burol, lambak, at lahat ng nasa pagitan. Gumagamit sila ng mga contour na linya upang i-connecta ang mga puntong may pantay na elevation, na nagbibigay sa iyo ng 3D na view ng landscape. Isipin na nagpaplano ka ng isang pag-atake sa bundok, ang isang topographic na mapa ay magiging mahalaga upang maunawaan ang lupain at planuhin ang iyong pag-atake. Mga photomap at photomosaics, larawan ito. Ang mga mapa na ito ay nilikha mula sa mga aerial na larawan, na nagbibigay sa iyo ng bird's eye view ng lugar. Kapaki-pakinabang ang mga ito sa pagkuha ng mabilis na pangkalahatang ideya ng terrain, ngunit maaaring hindi ito kasing tumpak ng mga topographic na mapa. Joint Operations Graphics, Air-Ground Coordination. Ang mga espesyal na mapa na ito ay idinisenyo para sa magkasanib na operasyon ng hangin at lupa. Kasama sa mga ito ang karagdagang impormasyon tulad ng mga air landing facility at navigational aid, na ginagawang mahalaga ang mga ito para sa pag-coordinate ng mga komplikadong misyon. Terrain Models, Miniature War Zones. Mga modelong terrain, mga miniature war zone. Ito ay mga 3D na modelo ng terrain, na kadalasang ginagamit para sa pagpaplano at mga layunin ng briefing. Maaari silang magbigay sa iyo ng isang mas mahusay na kahulugan ng lay ng lupa kaysa sa isang patag na mapa. Military City Maps, Urban Warfare Essentials. Mga mapa ng lungsod ng militar, Urban Warfare Essentials. Ang mga detalyadong mapa na ito ay nagpapakita sa iyo ng mga kalye, gusali, at iba pang mga tampok ng isang lungsod, na ginagawa itong napakahalaga para sa mga operasyong labanan sa lungsod. Naaalala mo ba ang labanan sa Maynila noong ikalawang digmaang pandaigdig? Malaki ang naging papel ng mga mapa sa pag-navigate sa mga komplikadong kalye at gusali ng lungsod. Special maps, tailored for specific needs. Iniangkop para sa mga partikular na pangangailangan. Idinisenyo ang mga mapa na ito para sa mga partikular na layunin, tulad ng pagpapakita ng traffic ability, mga network ng komunikasyon, o mga landing zone ng helicopter. Maaari silang maging napakahalaga para sa mga espesyal na misyon. Tandaan, ang mga mapa ay higit pa sa mga kasangkapan, ang mga ito ay isang bintana sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang uri na magagamit at kung paano gamitin ang mga ito, makakakuha ka ng tactical na kalamangan sa iyong mga kalaban.